Hello guys! Gagawa tayo ng ice cream. Madali lang. 4 lang ang ingredients. Ayan lang oh. Ang flavor niya, corn and cheese. Sino may gusto ng corn and cheese na ice cream? Ako gusto ko. Ito, sweet corn, cream style. Isang lata lang. Tapos, isang lata ng kondensada. Tapos, itong 1 pint na heavy whipping cream. Mga dalawang tasa. Or 2 cups. Tapos, 1 cup na cheese. Ayan siya. Pwede rin dagdagan ng konti kung mahilig kayo sa cheese. Masarap siya. Yung tamis at saka yung alat ng cheese magsasama. Tapos creamy. Masarap. So, itong ice cream na to dahil sa whipping cream, very creamy talaga siya. Tapos, kung walang electric na or yung mga ganitong mixer, pwede rin yung handheld mixer. Pwede rin sigurong kamay, kaya lang mapapagod kayo. So, ito lang, madali lang. Lagay lang natin dyan. Tapos, yung kondensada. Kung ayaw nyo masyadong matamis, huwag nyo iubos yung isang lata. Okay, tapos ito, masyadong, nilagay ko pala to sa refrigerator para malamig itong dalawang to. Teka, natin. Nagtira ako ng konti para hindi siya masyadong matamis, Ito, pwede mo ilagay sa kape. Sarap. Yan ang pinaka-creamer mo. So, yung dalawa lang, yun ang ating i-mix. Hanggang sa maging thick. Okay? Okay guys, thick na siya. Pinalitan ko nga pala yung attachment. Kasi yung kanina, ito naman talaga para sa mga whipping cream or whipped cream. Yung isa pwede rin, kaya lang mas matagal. Pero yung ganitong attachment, mas mabilis pag gusto mong ganito. Thick, see? Thick siya. Yan yung ating whipped cream kanina at saka kondensada. Alisin natin to, sayang na. Oh. See, para na siyang ice cream. Wala pa yung natin, ibang ingredients. At least kung gagawa ka ng ice cream, kung meron kang time, malalagay mo yung gusto mong ingredients at saka alam mo kung anong nandyan. Walang preservatives. Masaya pa. Nakakatuwa gumawa ng ice cream. Okay guys, so ito ang gagawin natin. Kikita nyo ba dyan? Okay. So 1 can of cream of corn. Ayan, ako, sarap. Tapos cheese. Tapos hahaluin natin na hindi na kailangan ito. Kailangan actually I think it's called folding. Ifo-fold mo ganyan lang, oh. Hindi mo siya imimix ng todo-todo. Para yung pagka-thick ng whipped cream, nandyan pa rin. So, imimix lang natin to. Ilalagay sa lalagyan at ilagay sa freezer.
And then, I'll show you when it's done. Mga bukas na siguro kasi gabi na. Overnight natin sa freezer. I think 6 hours is enough. Pero, bukas ko na to, babalikan. Lagay na natin sa lalagyan. See? You can put a little color if you want. Pero I like that white with the yellow corn and the yellow cheese. So, ilalagay ko sa lalagyan. And then, I'll show you when it's frozen. Ito na guys. Oh, ang dami niya, oh. See, magkano na yung kung bibilhin mo. Pero ito, konti lang ang Pag nilagay mo to sa mga maliliit na lalagyan, pwede mo tong pang negosyo. Hindi ko lang mabigay ang mga, ano ba yun, yung ng ingredients, yung kung magkano, kasi iba naman dito ang price. Pero, sa 4 na ingredients, madali nyo lang malaman yan. Tingnan nyo sa tindahan kung magkano para makita nyo kung pwedeng inegosyo. Pero, sa mga neighborhood nyo, lalagay nyo sa mga freezer safe na mga lalagyan, may nabibili sa Shopee at Lazada or Amazon. Tapos, ilalagay nyo individual, cups. Ako, pwede na, pang negosyo. Okay? Or, ihanda mo sa sa Pasko, may pa-ice cream ka. Masarap. Okay, see? Ayan na siya, thick na siya. Hindi pa siya frozen, pero dahil winip natin, it's already thick. Tsaka tinikman ko, tama lang yung tamis niya. So, ilalagay na natin to sa freezer. I'll show you when it's already frozen. Guys, nagbibigay kami ng ingredients and tsaka yung exact amount. Sa kagaya nito, mga dessert or baking. Pero kung sa ulam, may nagtatanong bakit walang specific amount. Kasi mga gisa-gisa, ulam-ulam, nasa sayo na yung kung ano ang panlasa mo. At saka sa toyo lang, iba-iba ang brand, iba-ibang pagkaalat, iba-ibang pagkaitim. So, wala nang yun. Tansya-tansya na lang yun according to taste. What works for you. Pero mga ganito, maganda rin yung may guide. Kagaya niyan, isang can, isang cup ng cheese, at saka isang can ng kondensada, at saka 2 cups ng whipped cream or heavy whipping cream. So, ayan na. Pakita ko sa inyo, ha? In a few hours, tatapusin natin tong video na to. Maraming salamat. Okay, guys. Good morning. Ito ng ating ice cream from last night. Ayan. Ako. Ang sarap. So, pwede mo siyang ilagay sa bowl o kung gusto mong pagandahin, bili ka nitong waffle bowls. Mura lang naman yan. Or sa cone, pwede rin kung mahilig ka sa cone. Pero ako gusto ko yung waffle bowl kasi, nakakain mo parang barquillos. Sarap. O, lagay natin dyan. Ito, parang to sa cupcake, na pag mag-bake ka ng cupcake dyan, ilagay. Pwede mo lang ilagay dyan. Diba? Para gumanda. Oh, para-paraan lang. Naku, oh. Ay, tigas pa. Hindi ko makita yung ice cream scooper. So, ito na lang. Ayan, lagay mo dyan. Kung gusto mo, lagyan mo ng toppings na more cheese. Or even whole kernel corn. Kung mahilig ka sa corn. Otherwise, just this is more than enough. Napakasarap. At least alam mo kung anong nandyan, di ba? Alam mo kung anong ingredients. Okay, guys. Sige, upo na. I'll serve you ice cream. Homemade ice cream. Oh, di ba? Oh, sarap po. Hindi siya icy. Creamy siya talaga. Kasi wala naman siyang tubig eh. Gatas lang. At saka yung heavy cream, di ba? Ako, sarap. Si Louie Boy, kagabi gusto niya nang kainin. Hindi pa matigas. Oh, ayan. Oh. Gagawa pa ulit tayo ng iba pang flavor ng ice cream next time.
Ayan. Oh, kanino to? Punong-puno. Gusto nyo? Oh. Pipicturean na natin, guys. Para may proof tayo na naggawa tayo ng ice cream, oh. Ako, kaganda. Okay, guys. Enjoy making your homemade ice cream. Thank you for your support. Please comment down below kung ano ang flavor na paborito nyo. Homemade ice cream man o nabibili sa tindahan, anong flavor ang pinakagusto nyo? Ako kahit ano, basta ice cream sarap. Okay, guys. Ito na yung ating mais con queso ice cream. Thank you!